Mga lods, magandang araw sa inyo. So mag-update tayo ngayon about sa nanay ko. Oy, pasensya na kayo ha. Medyo na-late yung pag-update natin. At saka napapansin ko, ang dami na rin nagtatanong talaga kung kamusta na daw ba yung nanay ko. Alam ko naman mga lods, nung medyo nag-trending yung story ng buhay ko about sa nanay ko, talagang marami rin na-hook sa story na yun. At marami mga nanay, mga magulang na gusto pa rin makapag-update kung ano ba nangyari doon. So alam niyo naman, after ng unang pagkikita namin, this year lang, noong January is, pumunta naman ang nanay ko, di ba? But in between that and after that, syempre bumabalik kami sa mga, kung ano yung mga natural na ginagawa namin sa buhay. Ako nagtatrabaho ako, I'm a public servant and also basketball coach. Tapos marami rin ako mga ibang grinds na ginagawa. Ang nanay ko, bumalik doon, syempre magluluto siya, di ba, sa restaurant. Yung pinsan ko naman, nagtuturo siya sa mga bata and then nag-a-apply siya for higher position actually during that time. Marami siya mga exam na ginagawa. Tapos syempre sa coffee shop niya pa. Yung tita ko naman, yung nanay ni Ate Yongju, medyo retired na yun. Tsaka medyo marami ng pera yun. Kumbaga nag-enjoy na lang siya sa ginagawa niya. Actually, siya nga ang gumastos ng pamasahe nila papunta rito, ang alam ko. Pero nung pumunta sila rito, minabuti ko syempre na ako gagastos lahat. Kumbaga yun yung pinakabawi ko. But anyways, so ito yung mga update mga lods. Alam niyo naman, medyo may nangyari sa Korea, di ba? Sa politika nila, medyo na-shake sila, di ba? So, nagkaroon ng palit ng ng pamumuno, okay, ng administration. So medyo nagkaroon din ng konting problema yung ekonomiya nila. According to my mom, according to my pinsan, 'di ba? So ang nangyari daw, medyo kailangan daw talaga ng nanay ko na mas pagbutihin pa yung yung trabaho niya. At hindi ko alam kung ano nangyari sa employment, baka para nabawasan yata sila ng tao. Pero ang nanay ko kasi isa sa mga hindi pwedeng mawala doon sa restaurant na yun. So, sabi ko, dinadagdagan ba yung sahod mo? Baka naman hindi dinadagdagan, pandalawang tao yung trabaho mo. Sabi niya parang tulong na rin daw niya yun kasi nga medyo nagkakaroon nga ng parang konting paghina na daw ekonomiya during that time. So, ang nangyayari daw, may mga ibang restaurant daw na hindi pumapasok, kumbaga hindi pinapasukan ng mga ng mga customer, pero sila naman daw sa awa ng Diyos, lagi daw may pumapasok at minsan napupuno pa. Actually, yung sabi sa akin ng producer, yung restaurant daw na yun is busy restaurant daw talaga. Kumpara daw talaga sa iba doon. Yun ang sinabi ng producer. Marami daw talaga ng tao. Ang sabi naman ng nanay ko, kumbaga may tradition na talaga yung restaurant na yun. Kilala na talaga na yung recipe nun talagang old school na recipe na talaga na pinupuntahan ng tao. Well, sana madala natin dito yun, di ba? So, hanggang sa dumating sa point na hanggang ngayon, sabi ng nanay ko, nagiging busy daw siya ng sobra dahil talagang marami na raw silang customer. Nagpapasalamat nga daw siya kasi compare sa mga ibang mga restaurant, yung ibang restaurant nagsasara na nga, pero sila lumalakas pa daw lalo. So, yun yung nangyayari sa nanay ko. So, yung ate ko pala, ito medyo nakakalungkot sa ate ko na masaya. Bakit? So, parang hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo, ang ate ko kasi is, yung pinsan ko, yung asawa niya is nasa ibang bansa, sa Vietnam Pero okay sila. Actually, nagtatawagan pa. Kapangalan ko pa pala yung asawa ni Ate Yongju. In Korean name, So medyo nahihirapan ng ate ko. Kasi nga, coffee shop, pagkatapos nagtuturo pa siya, tapos nag-e-exam siya for higher position. Apparently, sabi ko, yung mga anak mo, ba't hindi tumutulong sa'yo? Malalaki na yun, Apparently, sa Korea pala, ang mga high school student pala, mas busy pa daw sa may trabaho. Tapos, sabi nga ng misis ko, daw, hindi mo na nakikita sa mga Korean novela na ganun. Tapos, sabi ko, ganun ba? Kasi dito, di ba, pagka medyo lumalaki na yung mga bata, nakakatulong na sa atin, di ba? Ganun tayo, di ba, sa Pilipinas. Sila daw, iba daw, grabe daw, busy. At hindi daw kagaya ng dati. Noong mga unang panahon daw sa Korea, kahit papano, hindi naman daw ganun. Ako naabutan ko kasi, yung mga ate ko, nakakatulong sa amin sa bahay. Pero ngayon daw talaga hindi daw. Minsan napupuyat pa daw yung mga bata. Kasi medyo malaki ang pressure sa kanila sa pag-college. Parang kailangan meron kang abutin ng mga college na university doon sa may Korea na yun ang pupuntahan mo. Anyways, hindi ko ganong alam pero yun yung kwento. So ito yung sad news na medyo meron ding good news. Hindi pala medyo, may good news talaga. Nakapasa ang ate ko. Alam ko naman matalino yung ate ko Lagi sinasabi sa akin ng ng nanay ko yun. Pero nung bata pa lang ako, ang alam ko talaga si Ate Yongju matalino. At lagi kayong magkasama nun, kaya alam ko. So, ang naging problema, hindi niya kayang i-handle yung coffee shop. So, nakakalungkot na yung coffee shop parang isasara niya. Pero ako, ang sinabi ko sa sa ate ko, malungkot ako siyempre. Kasi diyan tayo ulit nag-meet Diba? Kumbaga diyan kita napuntahan ulit Pero kung makakagaan ng buhay mo yan, lalo pa yung pangarap mong posisyon makukuha mo na, di ba, i-let go mo, di ba?
Pero lagi nasa memories ko pa rin yun. Ang problema kasi mga lods, ang hirap kumuha ng tao sa kanila. Unang-una, hindi pala madali para sa foreigner na makakuha ng trabaho. Doon kunwari Pinoy pupunta ka doon, lalo sa mga ganung klase mga posisyon. Ang una pa lang tatanungin sa'yo ng gobyerno doon, bakit kukuha ka ng foreigner kung meron ka naman pwedeng kunin na Korean na para magtrabaho sa'yo? Kumbaga prioritize talaga sa kanila ang mga sariling lahi. Ganun naman talaga maganda, di ba? Yun lang, napakamahal daw talaga. Kaya nahirapan siyang kumuha ng ibang tao pa. So, ang gagawin niya is, siya yung tatao. So, para nagre-reliego sila, hindi na nga niya kaya. So, yun mga lods, medyo yung update na yung malungkot. Pero ang good news naman, ang kapalit kasi nun is, nakukuha niya yung gusto niyang posisyon. Ang alam ko nga, sabi niya gusto niya mag-principal. Hindi ko nga lang alam kung mag-principal siya, pero alam ko mataas na yung posisyon niya. So, yun yung update. So, yung tita ko, wala, kinakamusta ko lang, tuwan-tuwa pa rin daw doon sa may binigay kong yung parang pangmasahe sa may kultura. Actually, may nag-comment sa akin dati, yung binili ko yung pamaypay ng ate ko tsaka ng nanay ko, nakasabay daw niya akong bumili doon. Sabi ko nga doon sa kay kuya, ano ba tawag ito, kuya ba or ate, hindi ko alam kung babae o lalaki, uy, sana nagpa-picture tayo, di ba? So, ayun yung mga medyo update. So, ito yung latest update. Okay? Habang ginagawa ko tong video na to, or bago ko gawin tong video na to, ang anak ko is nalaglagan na ng ipin. First time na nalaglagan ng ipin ang ang panganay kong anak. So, 6 years old siya. So, nangyari, masayang-masaya yung anak ko. Alam niyo yun dahil sa Tooth Fairy, di ba? So, sinend ko yung picture sa nanay ko. Sa may GC namin ng misis ko, yung ate ko, tsaka si nanay ko. Sinend ko yung picture ng anak ko. Sabi ko, yan na, nalaglagan na ng unang ngipin. Ganyan. Tapos, ang cute daw, sabi niya ng ganun. So, tuwan-tuwa yung ate ko. Yung lola, iba talaga ang lola sa Korea, medyo may pagka-disiplinaryo eh. Di ba? Naalala niyo dati, pagsasabihan ako, yung anak mo, huwag mo pakainin ng chocolate. Pakainin mo muna ng kanin. After nun, tsaka lang siya pwedeng kumain ng chocolate. Ganyan. Oo. Ang sabi sa akin ng nanay ko, permanent na yung ipin na yan. Kaya kailangan dyan, mas ingatan mo na. Lalo babae ang anak mo. Sabi ko, hanep pa. Yung ate ko, sinabi ko, yung cute naman ng picture daw kasi parang bungal yung isang ngipin, di ba? Yung nanay ko naman sinasabi, uy, alagaan mo yan. Lalo permanent na yan. For life na yung ipin niya na yan. Kaya, ingatan mo, tsaka babae pa yan. Lalo na sa harapan. Parang gano'n pa yung sinabi niya. Ako natuwa naman ako kasi, alam mo yun, hindi kami gano'ng nagkakailangan. Wala kaming awkwardness pa rin. Kasi nga, kung saan kami naghiwalay, kung ano man yung emosyon namin nun, same pa rin pagbalik. Kahit doon sa ate ko, hindi ko lang alam siyempre sa ate ko, sa pinsan ko, kung nabago ba yun. Pero siguro hindi eh. Dahil nung naparamdam ko sa kanya na ganun pa rin yung tingin ko. Kasi sabi ko sa kanya, pagbalik ko naman ng Korea, kung ano yung naiwanan ko, yun lang ulit yung aabutan ko eh. Dahil hindi naman ako bumalik ng Korea na meron ako naging ibang memories eh. Hindi. Ang huling memories ko, umalis ako ng airport. At kayo yung naalala ko. Kaya pagbalik ko, kayo ulit. And then, naalala ko nga, nung nagkita nga kami, di ba, minsan pinapagalitan pa niya ako ng kung paano niya ako pinapagalitan ng bata ako. So, ayun. So, ayun yung huling update. Yung sa trabaho ng ate ko, mas maganda na yung posisyon niya. Yun lang kapalit nun yung coffee shop, kailangan niya i-give up. Yung nanay ko, going strong yung restaurant. Tapos, siya pa rin talaga inaasahan ng may-ari. Sana dagdagan yung sahod. At yung anak ko, nakita nila na natanggal yung ngipin at tuwan-tuwa sila. By the way, naglagay na pala ako ng 100 pesos sa ilalim ng unan. Sobrang excited na nga ako. Siya yung nabungi na, na parang masayang-masaya pa talaga. Nilagay pa niya sa ilalim ng unan. But anyways, mga lods, ito yung semi-update ng nanay ko and ng pamilya ko sa Korea. Yung mga ibang pictures, mga ibang videos, hindi mo na gano'ng makapag-send ng nanay ko dahil sobrang pagod siya palagi. And yung ate ko is gano'n din. But anyways, mga lods, sana nag-enjoy kayo dito sa update na to. More updates pa, don't worry. At manghihingi ako ng maraming pictures sa kanila para mapakita sa inyo. Yun lang mga lods. Thank you.